Hello mga kababayan, magandang umaga po, magandang gabi, magandang tanghali po sa inyong lahat. Nagbabalik po dito yung si Deo Durano, TV 2.0. Komentaryo naman po natin ngayon yung lumabas na hearing ngayon sa Senado regarding naman po sa Farm to Market Road, mga kababayan, ni Sherwin Gatchalian. Kasi para po naman po yun sa mga magsasaka, mga kababayan. Babatikusin lang po natin ngayon yung mga salot sa lipunang ito. Na lalong-lalo na yung mga nanunungkulan sa gobyernong ito na walang iba kung hindi. Ang ginagawa nila, imbis na pagsilbihan ng taong bayan, pinagpepestahan nila ang pera ng bayan. Mga kababayan. Masasakitin natin ang kanilang mga ulo, mga kababayan. Para manigas na sila sa kanilang kinaroroonan. Dahil wala na pong ibang ginagawa ito kung hindi pagpiestahan ang pera ng bayan, mga kababayan. Yan ang nakakalungkot lang isipin. Kasi flood control pa lang yun. Ngayon, meron nang lumalabas na naman na Farm to Market Road sa investigasyon ni Sherwin Gatchalian doon sa, kasi humihingi po ang Department of Agriculture ng budget para sa Farm to Market Road. Alam naman po natin kung sino unang-unang humawak dyan sa Department of Agriculture. Diba ang magaling nating presidente, mga kababayan. Kaya, balita ko ngayon, may lumalabas ngayon na, balita na, yung presidente daw natin, kinakausap pa rin daw niya, araw-araw yung tatay niya. Malala na po ito. Baka sunog na ang utak nito, mga kababayan. So, pakinggan lang po natin itong favorite song ng ating presidente na si BBM, mga kababayan. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Partos bangag, partos bangag, partos bangag, bangag, partos bangag, partos bangag, bangag, partos bangag, partos bangag, bangag, partos bangag. Yan po yung favorite song ng ating presidente, mga kababayan. So, pakinggan lang po natin ito ngayon. Itong, naman po, ng Senado, regarding naman po doon sa Farm to Market Road, mga kababayan. Kasi nga po, Sobrang presyo ng mga proyekto. Pakinggan lang po natin ito, mga kababayan. Kasi ito nga po nangyaring hearing kaninang umaga. Ngayong umaga. Kaninang umaga doon sa Senado. So pakinggan lang po natin ito ngayong pagtatanong naman ni Sherwin Gatchalian regarding doon sa Farm to Market Road. Para sa Farm to Market Road ang nadiskubre ng Senate Committee on Finance. Bagaman nakapaloob ang mga ito sa budget ng Department of Agriculture, ang nag-iimplementa ng konstruksyon nito ay ang Department of Public Works and Highways. Itinuturing ng DA na overpriced ang Farm to Market Road project kung lagpas ang presyo nito sa 15,000 pesos kada metro. Ngunit sa budget... Isipin mo, mga kababayan, 15,000 ang propose nila sa kada metro ng Farm to Market Road. Pero kung titingnan mo po, masyado pong mahal yun. Ilan na pong magagawa noon, mga kababayan? Pakinggan lang po natin ulit itong report na ito, mga kababayan, ng UNTV. Hearing ng Senado, ipinakita ni Senate Finance Committee Chairperson Sherwin Gatchalian ang listahan ng overpriced FMR projects. Sa top 10 o 10 proyekto na extremely overpriced FMRs sa listahan ni Senador Gatchalian, nangunguna ang proyekto sa Tacloban City, Leyte. Umaabot ang... Leyte? Sino ang congressman doon? Di ba si Romualdez, mga kababayan? At sino ba ang naging Department Secretary ng Department of Agriculture nung bago pa lang ang presidente ng Pilipinas na si BBM? Di ba ang presidente po, siya po yung tumayong Department of Agriculture Secretary, mga kababayan. Ngayon, sumagot po itong Secretary ng Department of Agriculture ngayon. Pero tingin ko itong sagot na to, parang iniiwas niya lang kasi ang sabi niya dito, hindi pa daw siya kasama doon sa
2024 budget. Okay? Pakinggan lang po natin, ituloy lang po natin ito mga kababayan. Presyo nito sa 348,000 pesos kada metro na farm-to-market road. Isipin mo mga kababayan, galing ang propose na 15,000 per square meter, nilipat nila, nag-overprice pa sila ng 349,000 per square meter. Ganito kalupit itong, ulitin lang po natin mga kababayan para maintindihan niyo po. Para malinaw po, ulitin lang natin yung part na yan. Ayan po. Ayan po ha, wait lang ha. Ayan. Tingnan naman natin mga kababayan. Proyekto na extremely overpriced FMRs sa listahan ni Senador Gatchalian, nangunguna ang proyekto sa Tacloban City, Leyte. Umaabot ang presyo nito sa 348,000 pesos kada metro na farm-to-market road. Ito for me, obvious sign. Isipin mo, 349,000 per square meter, mga kababayan. Isang bang bahay na yun po. Isang bahay, bungalow na bahay yun. Tapos ito, metro kwadrado pa lang. Ganito kalupit ang mga hayop na ito. At matutuklasan nyo po dito kung sino ang saan marami ang proposed project na ito sa farm to market. Tuloy lang natin itong mga hayop na ito. Sign of corruption na ito eh. Paano ka magkakaroon? 15,000 lang ang benchmark. Mataas na nga yun. Considered na malambot na yung lupa. Ito, 348,000 per meter. Na ang nag-construct is DPWH but ang end user is DA. Nagulat naman si Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. sa mga impormasyong ipinakita ni Senador Gatchalian. Bagaman November 2023 lang anya siya na italaga sa DA kung saan tapos na ang 2024 budget deliberations, kinumpirma nito na hindi dumaan ang mga proyektong ito sa ahensya. Kailangan rin nilang tiyakin kung nasa listahan nga nila ang mga naturang questionable proyekto. Base sa information I got just now, hindi DA nag-concur sa mga projects na yan. Natuklasan din ng komite ang mga rehiyon na may pinakamarami umanong overpriced farm-to-market road projects. Majority of the projects nasa Region 5 and Region 8. Region 5, Bicol ba yan? Bicol Region and Region 8, ano? Sa amin po yun. Tacloban. Tacloban Region. So, kilala po na yun. Isipin mo mga kababayan, sila na naman tatlo. Sino ba nga Department of Agriculture nun? Di ba si BBM? Kasi dinideny nito eh. Kung 2023 siya, ang sinasabi niya, pumasok siya ng 2023 doon sa Department of Agriculture. Kasama si BBM sa deliberation ng budget doon sa Department of Agriculture ng 2024. Di ba po? Sino ang congressman ang maraming proposed project doon? Ang Bicol, Region 5 at ang Tacloban. Na ayon mismo kay Amy Marcos, sa kanila daw yun. Yun mga kababayan, dito pa ba, hindi ba natin mahalata na talagang lumalabas dito na kasama po talaga ang presidente rito sa anomalyang ito, mga kababayan. Siya po yung unang Department of Agriculture. Kaya nga natanggal dyan si yung secretary niya dati na si Vic Rodriguez. Kasi nga po, nagsalita itong magaling nating presidente na wala daw mag-i-import muna ng bigas. Yun lang ang sinunod ni Ang problema, may nag-leak ngayon na nag-import ng bigas at siya ngayon ang pinagbibintangan. Doon po nag-resign si Vic Rodriguez, mga kababayan. Ituloy lang po natin. And then in 2024, ganun rin, Region 5 and Region 8 ang top notchers. Batay sa datos, Bicol Region na may pinakamalalaking cost overshoot o sobra sa culture, ang nag-iimplementa ng konstruksyon nito ay ang Department of Public Works and Highways. Itinuturing ng DA na overpriced ang farm-to-market road project kung lagpas ang presyo nito sa 15,000 pesos kada metro. Ngunit sa budget hearing ng Senado, ipinakita ni Senate Finance Committee Chairperson Sherwin Gatchalian ang listahan ng overpriced FMR projects. Sa top 10 o 10 proyekto na extremely overpriced FMRs sa listahan ni Senador Gatchalian, nangunguna ang proyekto sa Tacloban City, Leyte. Umaabot ang presyo nito sa 348,000 pesos kada metro na farm-to-market road. Ito for me, obvious sign of corruption na ito eh.
Paano ka magkakaroon? 15,000 lang ang benchmark. Mataas na nga yun. Considered na malambot na yung lupa. Ito, 348,000 per meter. Na ang nag-construct is DPWH but ang end user is DA. Nagulat naman si Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. sa mga impormasyong ipinakita ni Senador Gatchalian. Bagaman November 2023 lang anya siya na italaga sa DA kung saan tapos na ang 2024 budget deliberations, kinumpirma nito na hindi dumaan ang mga proyektong ito sa ahensya. Kailangan din nilang tiyakin kung nasa listahan nga nila ang mga naturang questionableng proyekto. Base sa information I got just now, hindi DA nag-concurrent sa mga projects na yan. Isipin mo mga kababayan, ang sabi ng Department of hindi daw dumaan sa kanila yan. Ibig sabihin, dumiretso na to sa DPWH. Tama po ba? Hindi na dinaan sa kanila, dumiretso na. At sino ba yung panahon na yun ng Department of Agriculture? Di ba si BBM, mga kababayan? Grabe talaga, Tuloy lang po natin mga kababayan. Natuklasan din ng komite ang mga rehiyon na may pinakamarami umanong overpriced farm-to-market road projects. Majority of the projects nasa Region 5 and Region 8. Region 5, Bicol ba yan? Bicol Region and Region 8, ano? Sa amin po yun. Tacloban. Tacloban Region. O, kilala po na yun. And then in 2024, ganun rin, Region 5 and Region 8 ang top-notchers. Batay sa datos, Bicol Region ang may pinakamalaking cost overshoot o sobra-sobrang presyo na umaabot ng halos 1.2 billion pesos. Sumunod rito ang Region 8 na mahigit kalahating bilyong piso ang sobra sa presyo na itinakda nito. Ibinunyag naman ni Senador Gatchalian kung sino ang mga nakakuha ng kontrata sa taong 2024 patay sa listahan mula sa DPWH. 3 of which nasa top 15 yung pinangalanan ni Presidente na top 15 contractors na nakakuha ng 20% ng total flood control projects. No, yung tatlo doon nasa top 15. Obviously, high tone. Yan mga kababayan, high tone. Sila nakakuha lahat ng project na yun. Kanino ba yan? Kay Saldico po yun mga kababayan. And yet, sasabihin ng ating presidente na hindi niya nalalaman ito. At sinabi ng Department of Agriculture Secretary na hindi dumaan sa kanila yung mga proyekto. At dumiritso na sa DPWH. Doon po, makikita nyo lang po ang sabuatan talaga ng gobyerno at ng DPWH. Sila-sila na lang po nag-uusap. And yet, sasabihin ng ating magaling na presidente na hindi niya alam ito. At tinatanggi naman ito ng ating Department of Agriculture na wala pa daw siya dyan. Kasi tapos na daw ang deliberation ng budget niya. Siguro, pero sinong nakasama doon sa pag-deliberate ng budget? Di ba ang presidente ng Pilipinas? Kaya nakakalungkot lang isipin. Bilyong-bilyong piso. Alam niyo po kung magkano ang inihingi ng Department of Agriculture sa budget para sa farm to market. 16 billion mga kababayan. Sana hindi na ibigay ito ni Gatchalian. Pagpipestahan na naman nila itong perang ito, mga kababayan. And yet, wala naman tayong nakikitang ginagawang kalsada para sa mga magsasaka. Masyado na pong arkabyado mga magsasaka dito, mga kababayan. Niluloko na po talaga harap-harapan. Talagang pinagpipestahan talaga nila Saldico at Romualdez ang pera ng bayan. And yet, itatanggi na naman nila ito. Pero sa listahan na nakuha ni Gatchalian, sila ang pinakamaraming kung nakuhang project doon sa Region 5 at sa Tacloban. Region 8 yata yan. Di ba po? Nakakalungkot talaga mga kababayan. Sobrang... hanggang dito na lang po muna ako. Ako po ulit si Deodorano. Magandang gabi po. Magandang umaga. Marami pong salamat. God save the Philippines.